Mahilig ka ba sa mga signs? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 11, verses 29 to 32, and I read it for you. When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to his generation. The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. And see, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah. And see, something greater than Jonah is here." Ikaw ba ay mahilig sa mga signs? Hindi ho ba nauuso yan lalong-lalo na sa mga taong gumagawa ng desisyon sa buhay? Kung makakakita ng puting rosas, yun ay sign para ituloy. Kung hindi naman, or ibang kulay ang lilitaw, hindi itutuloy. Kung dadaan ang taong ito o kaya naman ay sasabihin ang katagang ito'y sign upang ito ang magiging desisyon ko sa aking buhay. Ngunit tama po ba na maniwala sa mga signs? Ipagpapalit po ba natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa mga signs ng mundong ito? Kung hindi lumitaw ang signs na yan at sinundan mo'y maling desisyon pala sa iyong buhay, kung papaano baligtarin natin. Imbis na maniwala sa mga tanda o sa mga signs, ay maniwala sa Panginoon. Ang iyong pananampalataya ang siyang malinaw na testamento na higit ang Diyos sa anumang tanda na ibibigay ng mundo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, mahigpit na sinabi ng Panginoon, ang henerasyong ito ay napakasama. Siya'y humihingi ng mga tanda, ngunit walang tanda ang ibibigay maliban na lamang sa tanda ni Jonas. Ano ba ang tanda ni Jonas? Ito'y tanda ng pagbabagong buhay. Hindi na po kailangan ang mga signs upang gumawa ng desisyon sa buhay. Magbagong buhay kasama ng Panginoon. Tutulungan ka niya sapagkat ipagkakaloob niya ang grasyang iyong kinakailangan upang maging matagumpay ka sa iyong buhay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ang iyong anak na si Jesus ang dakilang tanda na iyong ibinigay sa amin. Nawa kami laging manampalataya sa Kanya ng buong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.